Magandang araw mga katip ni Kuya RM. Today, meron tayong actual case NA60 Gold regular Motolite na nakakabit sa Toyota Vios 2023. Galing pa mismo ng kasa, pero 2 years pa lang bumigay na kaagad. Araw-araw ginagamit ni may-ari ang sasakyan, kaya perfect example ito para ituro ko sa inyo paano malalaman kung sira na o mahina na ang battery ng kotse. Kasama dito ang actual voltage test, load test, mga sintomas ng sirang battery, at bakit minsan kahit galing kasa hindi ibig sabihin tatagal. So panoorin nyo to hanggang dulo. So meron tayong battery dito na ito po, NA60. Ang size po sa battery nito ay NA60. So ito ay 46 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan magtutubig kasi ang battery nito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na, papalitan na ng panibagong battery. Ayan po. Ito po ay regular lang po siya na gold, hindi po siya reverse. Ayan po. Pansinin natin dito. Regular lang po siya kasi 46 B24 LS. Pag ito ay magiging R, ibig sabihin reverse po ito. So nakalagay naman dito 45 ampere hour, hindi na pwedeng umabot ng 50 ampere. Nasa 45 to 48 ampere lang ito. So ayan po. Ang battery na hawak natin ay ito nga po, NA60 Gold. Regular po ito ha, Motolite. Factory size para sa mga Toyota Vios 2023. Ito ay 2 years mahigit ang edad, pero araw-araw ginagamit ang sasakyan. Meaning, lagi sa init, traffic, start, stop, mabilis ma-stress ang ating battery. Ayan po. Kung may ganitong sintomas ang kotse mo, malamang mahina o sira na ang battery. Mabagal ang starting, parang hinhila ang makina. Dim ang ilaw pag hindi naka-on ang makina. Parang hirap ang kuryente kapag naka-accessories. Minsan may clicking sound lang pag start, bigla na lang hindi mag-start kahit kahapon okay pa. So unang test natin, voltage test. So kumuha tayo ng test light voltage or DC digital lead circuit tester. Ito po ang itsura. Ayan. Sa mga hindi pa alam kung anong tawag dito, sa pangkalahatang tawag nito ay test light voltage o DC digital lead circuit tester. Ito po ang itsura. So sa mga hindi pa marunong magkabit nito, kasi alam kong malilito kayo kasi isa lang kanyang alligator clip, kulay itim pa. So ang isa ay matulis na bagay na, delikado ito. Oh, napakatalim oh. Sobrang talim yan. So saan natin ikakabit? Dito sa pulo ng dalawang battery. So makinig po ang lahat ha, sasabihin ko. So pansinin nyo itong kulay itim na alligator clip ng ating DC digital lead circuit tester o test light voltage. Dito nyo po ikakabit. Dito sa minus sign po yan ha, ilapit ko ang camera. Yan po, minus sign po yan. Yan, minus sign po yan ng battery. So itong pulo, polarity ng isang battery, itong kulay itim na alligator clip ng DC digital lead circuit tester o test light voltage, dyan nyo po siya ikakabit. Yan, o diba, nakakabit na yan siya. Dito naman sa kabila, meron siyang plus sign. Ayan. Ibig sabihin ng plus sign, means positive polarity po ng battery. Itong pulo, ito ay pulo ng battery. Ito ang positive. Yan. So, sana maliwanag ha. So, ito namang matulis na bagay. Dito nyo po ikakabit siya. Ayusin ko lang ang camera. Yan. Diyan nyo po siya ikakabit. Ayan. Ayan. Then, lalabas na yung kanyang voltahe. Ayan, voltage niya. Ayan. Pansinin natin. 8 volts na lang po, 8.1 volts. Ayan.
So mahina na, sobrang baba na. So tanggalin na natin. Isa pang battery tester ang ating gamitin. So yung ano naman, yung battery analyzer naman ang ating gagamitin. Ito po, itsura. Ayan. So kakabit natin dito sa positive at dito sa negative. So ayan. Pansin natin mga boss, mga ma'am, sir, 8.28 volts na lang ang reading sa voltahe ng battery na ito. So sobrang baba na. So positive po ito, nasira na kapag ganito. Kasi kung nasa 12.6 volts to 12.8 volts, fully charged po. Kung 12.2 volts to 12.3 volts, medyo discharge pero kaya pang i-charge. Kung 12 volts naman pababa, delikado na, malamang may sulfation na. Ngayon, itong NA60 Gold na tinitest natin ay 8.28 volts na lang. Ibig sabihin nito, hindi normal para sa daily driving ng sasakyan. Kaya, kailangan natin i-check kung kaya pa o sira na talaga itong battery na to. So, silipin natin ang kanyang CCA at saka yung healthy ng battery. Okay. Battery test, regular flooded, CCA. Naka-set up sa 75 ampere. So, sobra po yan. Masyadong mataas yan. Kasi itong battery natin tinitest ngayon ay 45 ampere lang to 48 ampere. So, i-set up natin. Magbawas tayo. Yan. $45 lang. Ayan. So, test na natin. Ayan. So, testing. Boom! Pansinin natin. Ang nakalagay dito ay charge retest kuno. Charge retest kuno. Pero hindi po yan basehan, ha? Ang kanyang CCA naman ay 130 CCA na lang. Ang ibig po sabihin ng CCA ay cold cranking amps or cold cranking amperes ng battery. So, ang kanyang voltahe ay 8.28 volts na lang. So, ang kanyang SOH, ibig pong sabihin ng SOH, state of health ay 100% pakuno. SOH niya, state of health, 100% pakuno. Pero hindi yan ang basihan. SOC, ibig sabihin ng SOC, state of charge, 0% na lang. Ang R ay resistance, 22.72, napakataas. So, ang battery light indicator ay kulay orange. So, dyan pa lang nagpapahiwatig. So, ayan po. Ayan. So, tanggalin natin. Gumamit tayo ng battery load tester, mga boss. Para ma-check natin, makasigurado tayo na sira na talaga itong battery na ito. Pero para sa akin, sira na. Kasi nakikita ko na sira na talaga. Kasi sa voltahe pa lang, 8.28 volts na sira na talaga yan. Pero, ang totoong test ng battery ay hindi lang voltmeter o DC digital lead light tester o kung ano man. Load test ang pinaka-importante. Kapag nilagyan ng load, dapat hindi mo bagsak ng sobra ang voltage. Kapag bumaba sa 9.6 volts pababa, sira na. Kapag hindi na nag-hold ng charge, sira rin. So, gumamit po tayo ng battery load tester. Ito po ang itsura. Ito, yan. So, kakabit natin dito sa negative. Ayan. At dito sa positive. Yan. Yan. So, pansin natin ang kanyang reading, oh. Sa voltage niya, 8 volts na lang, oh. So, dyan pa lang, positive talaga na sira na itong battery na ito. Pero, para makita nyo sa actual, so, kailangan pa rin natin gawin. So, meron siyang DC amps. Ibig sabihin po ng DC amps, direct current amperes. Ito naman sa kabila ay meron siyang DC volts. Ibig sabihin, direct current voltage ng battery. Ayan. So, dito, may arrow siya. Itong arrow na ito, pag load test natin dito, kailangan tataas tong arrow na to. Dapat pumapalo po siya ng
100 ampere dito. Kasi ang battery nating ilo-load test ay ini 60 lang ang size nito. Dito naman sa kabila, itong arrow na ito, may arrow siya oh. Itong arrow na ito, kapag mananatili siya dito sa 11 volts, 10 volts, ibig sabihin, malakas po itong battery na to. Pero, may pero. Kapag itong arrow na ito ay bumaba sa 8 volts, 7 volts, 6 volts pababa, ibig sabihin, sira na po itong battery na ito. So, sana maliwanag sa ating lahat. So, itong arrow na ito, kapag bumaba ng 9.6 volts pababa, sira na. Kapag hindi na nag-hold ng charge, sira rin. So, ayan. So, ilo-load test na natin. Titigan ng mabuti. So, ayan. Pansinin natin. Oh. Oh, di ba? Oh, sagad na. Hindi ko na maikot. Oh, dito. Wala pang 100. Oh. Dito, ang arrow niya replace. Nasa 3 volts na lang. Oh. Oh, pansinin natin. Oh. So, patayin na natin. So, kitang-kita nyo na. So, ayan. So, tanggalin na. At dito sa sample natin, mapapansin nyo na bagsak talaga. Kahit galing ka sa Atmotolite Gold pa, pwedeng bumigay agad ang battery kapag daily heavy usage. Laging naka-accessories kahit patay ang makina. Init ng panahon, traffic lagi, short trips, hindi fully naka-charge, luma o mahina na talaga ang alternator. Kung ganito rin ang symptoms ng kotse mo, number 1, i-voltage test mo muna. Number 2, load test ang pinaka-final. Number 3, huwag basta palit agad, baka charging system ang sira. So, number 4, piliin ang tamang battery size para sa sasakyan. Number 5, at syempre, regular maintenance check. Kung may questions kayo tungkol sa battery ng kotse o motor, comment lang kayo at gagawan ko kayo ng video. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa more battery tips ni Kuya RA. Maraming salamat, boss.